Welcome to Donmar TV News Channel. Asa na yung 14 million na boto ni Leni Robredo? Bakit maliit lang ang nanood doon? Ibig sabihin, kayo mismo hindi nag-abang sa kandidato ninyo. Ang inaabangan ninyo, si Bongbong Marcos. Tama? Imbis na kandidato ninyong suportahan ninyo. Di ba dapat magpasalamat kayo? Kaya hindi po dumalo ang kalaban ng kandidato ninyo na si Leni Robredo, Isko Moreno, o Manny Pacquiao, at kung sino-sino pang mga presidentiables. Binigyan kayo ng standing ovation. Magpaniwala kayo sa kandidato ninyo. Sabihan niya, babawiin ang 203 billion. Diyos ko Lord, Santissima, nangarap ng gising, duling naman. Di na nga nag-attend si BBM, siya pa rin yung pinag-uusapan. Correct. Alam nyo man pala, may ebidensya man pala kayo. Bakit di kayo mag-file sa korte? Para yung ginadagdagan yung kaso ni BBM doon. Pahiya-hiya lang kayo sa tao. Di na atin yung tao, yung wala, pag-uusapan pa ninyo. Kaya tuloy, nonsense ang debate ninyo. Puro promises. Kaya ang taong bayan, sawanas, pangako ng kandidato. Si Bongbong Marcos hindi nagdi-discuss ng plataforma sa kanyang rally, pero tad-tad sa social media. Kaya nga diniscuss ko na yung platform of government niya. Si Bongbong Marcos, nilalatag niya ang kanyang platform of government sa interview. Maniwala naman kayo sa mga sinasabi ng mga policy niya ng mga kandidatong nag-attend sa debate? O puro paik-ik lang yan at pag-attention seekers mga tao? Kung sa tingin mong mananalo ka, hindi mo na kailangan ma-attend ng debate. Kasi alam mo kung bakit. Hindi pa tapos ang eleksyon, pinapangunahan nyo ng resulta. Ang bilis ng ano ninyo. Interview ka mo sa media. Tapos, sige. Dami kakampwet sa live ng mga vloggers kanina, sir. Kasi yan lang man ang kanilang mga hinihintay. Wala namang matapang sa kanila na mag-vlog yan. Maliban doon sa yung bakla na, ay hindi bakla yun. Tamawo ata yun. Kaya ayaw ko na silang tawaging bakla. Kasi bakla na yung sabi nila sa akin brave. Admirable. Kind. Authentic. Vlogger. O BBM. Itong mga member ng Engkanto, na mga Tamawo, na mga NPA na New Pink Army. Doon sila mag-abang. Pati rally, pati interview ni BBM, doon sila. Prangka nga istorya, mahiya pa ba kayo? Habol na habol kayo sa kandidato namin. Tapos kandidato ninyo, babanggitin si BBM, para maging sikat na naman. Yung problema, hindi umubra. Sipin mo. Hindi umubra. Kahit mag-attend pa yan ng ilang sandamakmak na debate yung kandidato ninyo. Wala. Kasi alam nyo kung bakit. Ang iiral sa inyo, yung kawalang kwentang mga akusasyon. Kaya, akala ninyo, kampante kayo. Sirain natin ito. I-character assassinate natin ito kasi akala ninyo ang tao madali mauto. Paano? Ang bobo na sinasabi ninyong mga butante ni BBM, until now, hindi siya pinababayaan. Hindi katulad ninyo, makakuha lang kayo ng suporta ng mga vlogger, balimbing pa. Walang kredibilidad. Sabi nga ni Jacos Borden, walang ka-challenge yung debate. No? And why lagi nababanggit name ni BBM? Hinahanap talaga nila si BBM. Obsessed yung ibang kandidato kay BBM. Alam mo, lahat ng mga adjective. Alam nyo kung ano sa inyo? Lalo na sa mga supporter ni Leni Robredo. Mayabang. Feeling angat, tanga naman. Lutang. Matalino, walang kwenta naman. Lutang naman. Nasasaktan kayo. Kasi doon kayo magaling manakit ng damdamin ng tao. Madali kayo manghusga.
Sipin nyo. Sabi ni Len Cedric, may nahuli kanina sa rally sa Marikina. May dala siyang balisong. Hindi natin alam kung ano yung dahilan doon. Kaya kayo, tigilan na ninyo kakabanggit sa pangalan ng kandidato na kalaban nyo. Banggitin nyo, plataforma nyo, sakaling butuhin kayo ng tao. Sa sobrang yabang ninyo at sobrang pagka-oportunista ninyo, ang nangyari is ganito. Sabi ni Leni Robredo, the best man for the job is a woman. Lutang, paano naging the best man for the job is a woman? Dapat tanggalin mo yung man. The best job is for a woman. Bugado ka, lutang naman. Tingnan mo si Surab Legaspi. Buto mo Surab. Sabi ni buto mo, Surab Legaspi. Ang problema, Diyos ko Lord, anong itsura mo? Ay, Ginoo ko, Surab, Diyos ko. Di ko maintindihan ang itsura mo, Surab. Surab Legaspi, i-visit ninyo ang kanya. Nag-message siya dito, basahin ko Buto mo, Surab Legaspi. Wag mo namang ipahiya ang pagkatao mo. Tawag nito? Nagpapaalam ka talaga sa mundo na may buto ka. Anong buto mo? Pink? Tingnan mo itsura mo. Mukhang adik. Mukhang rebelde. Tindihan mo, Surab Legaspi. Buto mo, Surab Legaspi. Wag kang magalit. Binabasa ko lang kung ano yung sinulat mo. Pero yung itsura mo dito, Diyos ko. Tamawo ka. Style nila bulok, din namin pinapatulan, paninira nila kay BBM. Surab Legaspi, ano man, comment ka isang beses, agad block. Problema ka dyan. Bye. Nakakaumay mga nanonood, Sir Boring. Alam na nga wala si BBM, binabanggit pa din name niya. Kasi gusto nilang banggitin ang pangalan ni BBM para pag-usapan sila sa media. Yan ang style ni Isko Moreno. Kahit anong gawin ni Isko Moreno, wala. Hindi mananalo yan. Totoo. Pinapaasa lang nila sarili nila. Totoo. Pinaasa na lang nila. Kundi nga sila nagpakipag-appointment sa mga vlogger. Wala nga magtanggol sa kanila Sila lang ang magtanggol ng sarili nila. Ang tagapagtanggol ni Isko Moreno ng mga vlogger, balimbing. Correct? Ang tawag mo doon, lahat ng vlogger ni Isko Moreno, dinidipinsahan si BBM. Pero nung nakakita ng kinang ng pera, yun. Hindi umangat sa survey. Pagkatapos, ang yabang magsalita. Oy, Isko Moreno, si BBM hindi napusasan, ikaw napusasan ka. Pasalamat ka, hindi ka na tablan ng plunder mo na kaso. Yan ang sabihin ninyo na may bagahe si BBM. Remember, akusa ng akusa kayo. Pero, kayo ang hinuli sa kasong plunder. Buti lang magaling ang abogado mo. Kasi kung hindi, pumasok ka sa kulungan. I am very sorry. Pinaalam niyo ba sa tao? O pilit niyong kinalimutan? Huwag niyo kong pagmalakihan dito mga supporter ni Isko Moreno. Si Banat Bay or si Bayad Bay mismo ang nagsabi na yang si Isko Moreno, traidor, oportunista. Anong sabi nila? Anong sabi nila sa mga boboto kay Isko Moreno? Lahat daw na magboto, hindi daw ninyo sisihin si Isko Moreno kasi si Isko Moreno ambisyoso, sabi ni Banat Bayan,
kung may maka-isko dito, paliwanag ko sa inyo na ang sabi ng iyang vlogger, si Isko Moreno, traidor, oportunista, trapo,